Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin.
ng Panginoon. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa sa atin. Sa lahat na nagmamahal sa Diyos, pwede po ba tayong sumigaw ng Praise the Lord? Praise the Lord! Hallelujah! Ibigay po natin ang malakas na papuri at pasalamat sa ating Diyos. Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa kadakilaan ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, ninyong iningatan at prinubide ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa mga pagsubok, Lord, na aming kinaharap nung nagdaang linggo, patunay nga, Lord, na kayo ay aming kasakasama. Hindi po namin ito mapagtatagumpayan kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya, Lord, sa tapat at dakilang pag-ibig mo at katapatan mo sa bawat isa sa amin, kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Sa aming paglapit ngayon, Lord, kami po'y nagpapakumbaba at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa mga bagay, Lord, na aming nagawa, naisip, nasambit ng aming mga labi, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong banal na trono, maging sa aming mga kapatiran, at sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin niyo po, Lord, ang aming mga puso't isipan na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo sa pangalan ni Hesus. Kaya, Lord, sa umagang ito, aming pinagkakatiwala ang aming gawain na ang layunin mo, Panginoon, ang matusunod, Panginoon. Panalangin po namin, Lord, sa pangalan ni Hesus na maging malaya ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, patuloy na maalala ng bawat isa sa amin ang kabutihan na ginawa mo sa aming buhay mula nung kayo po ay aming makilala at sa mga araw na dumaan at taon pa na dumaan sa aming buhay, Panginoon. Makita po namin ang kabutihan mo, Panginoon. Kaya, Lord, maibigay po namin ang mataas na papuri at pasalamat at pagsamba dahil kayo lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe na dadalhin po ng aming mahal na pastor, patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan po namin ng lubos ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor, Pastor Archie Resos, na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo. Panalangin po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, at katapangan upang maihayag ang mga salita mo at mensahe mo sa bawat isa sa amin ng may pag-ibig. Patuloy, Lord, na i-bless mo siya, ingatan, Panginoon, bigyan na maayos sa pangangatawan kalusugan, at patuloy, Lord, na magamit mo siya mightily sa iyong ministeryo. Maging ang bawat isa sa amin dito, Panginoon, na ang layunin mo, Panginoon, ang masunod sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, sa umagang ito, kami po ay nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan upang kayo ay mapapurihan, mapasalamatan, at higit sa lahat, Panginoon, masamba namin, Panginoon. Wala po kami ibang hangarin, kundi ang maluwalhati ka, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ang aming Panginoong Jesus lamang ang bida sa Peace of Harvest Christian Ministry. Hayaan mo po, Panginoon, ang ilog ng buhay ang dumalay sa bawat isa sa amin at patuloy, Lord, kaming magbibigay na mataas na papuri at pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tayo po'y umawit sa ating Diyos. Alam ko po na ang bawat isa sa atin dito, ang hinahanap ang presensya ng Diyos, na patuloy ang ilog ng buhay ay dumaloy sa ating buhay. Purihin ka, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang hinahanap-hanap, ako ay uhaw. Ikaw ang hinahangad, O Diyos, O Diyos, Ikaw ang hinahanap-hanap, ako ay uhaw.
ikaw ang hinahangad. Hayaan ng ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Umaapaw, tuwa't galak sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais ng uhaw na puso ko. O Diyos, ikaw ang hinahanap-hanap. Ako ay uhaw, ikaw ang hinahangad. O Diyos, ikaw ang hinahanap-hanap. Ako ay uhaw, ikaw ang hinahangad. Hayaan ng ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Umaapaw, galak sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais ng uhaw na puso ko. Hayaan ang ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Amen. Umaapaw, tuwa, galak sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais ng uhaw na puso ko. Hayaan ang ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Umaapaw, tuwan, yes Lord, sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais ng uhaw ng puso ko. Yes! Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Lord, na nagagalak ang aming mga puso sa kabutihan mo na ginawa sa aming buhay. Oh, hallelujah, Lord. Magbigay ng malakas na palakpak sa tanging Diyos na buhay. Amen, amen. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos sa pagitan ng pag-awit. Tunay nga, Lord, na wala po kaming ibang Diyos na sasambahin at pupurihin kundi Ikaw lamang, Panginoon. Kayo po ang Diyos para sa amin. At kayo po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah, Lord. Sambahin po natin ang ating Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, naririnig
nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating Diyos, O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y Ang ngalan itataas mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. O Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, purihin ka, O Diyos. purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Salamat, O Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, hindi niyo po kami iniwan. Tunay nga, Lord, na kayo ang aming kalakasan. Oh, hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Mula ngayon, noon at magpakailanman, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa tanging sandigan. Oh, hallelujah, Lord! Yan para sa amin. Panginoong Yesus, kung hari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, na Ikaw
ang maghari sa aming buhay. Wala na po kaming iba pang hahanapin pa, Panginoon, kundi kayo lamang. Dahil sa inyo po namin natagpuan ang kagalakan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Oh, hallelujah, Lord. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kung di mamalagi sa piling nyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Kapayapaan nagmumula sa inyo, nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama. Aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Minsan pa po, wala na nga hanapin pa, wala na. Wala nang hahanapin Oh, hallelujah, Lord. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Minsan pa po, ibigay natin ang malakas na palakpak at pagsigaw sa tanging Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Jesus.
Purihin ka, O Diyos. Tanggapin mo po ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan, punong-puno po tayo ngayon. It is a Jam-Pack Sunday. Amen po ba? Marami pa pong mga upuan dito po sa bandang harapan para po tayo ay makapag-settle down na at ang mga bata po ay tinatawagan na ni Kuya Kenneth doon sa ating Sunday School. Ayan, purihin po ang Panginoon. At tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Kaya tayo nag-uumapaw ngayon dito sa ating prayer worship center kasi nga nag-uumapaw ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang lahat po ng pinagpala, pwede po bang sumigaw ng praise the Lord? Praise the Lord. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor para po sa ating sa mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Walang iba po kundi si Pastor Archie Resus. Alam ko po, miss na natin si Pastor Archie. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastor Archie. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyong ministeryo. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan at pangangatawan. Sa marami pang taon ng kanyang paglilingkod, Panginoon, patuloy, Lord, na bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan, upang ang mensahe mo, Panginoon, ay ma-deliver niya ng may pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy, Lord, na gamitin mo siyang daluyan ng espiritual na pagpapala sa bawat isa sa amin, maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy, Lord, na i-bless mo siya. I know, Lord, na alam mo ang desire ng kanyang puso, and we know and we pray, Lord, na ito ay inyong pagkakalob sa kanya. Ang layunin mo, Panginoon, ng isang manguna at masunod sa kanyang buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise God. Muli ho, palakpakan natin ang ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Praise God. Kamusta na po kayo? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At tayo po lahat ay nasa mabuting kalagayan. Lahat po ng ating mga kapatid online, binabati po namin kayo ng isang napakagandang umaga po. Sumaatin po nawa ang kapayapaan, ang gabay at ang patnubay ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po, ang mensahe ng Panginoon ay tumutungkol po sa kaligtasan. Kaya tayo naririto ngayong lahat kasi gusto po nating maligtas. Tama po ba ako? Can we say amen? Yun po yung punot dulo, bakit tayo po ay nag-aaral, bakit nais nating ibigin ng Diyos, bakit nais natin na siya po ay paglingkuran. Tayo po lahat kasi mapapahamak. Ang atin pong kalagayan, mga kapatid, magsimula na nagkasalanan po o nagkaroon po ng pagsalangsang ang ating mga ninuno, ay napahiwalay tayo sa Diyos, naging kaaway po tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang layunin po ng magandang balita, ihayag sa atin kung ano po ang daan tungo sa kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, marami po kayong mapapanood, mga nagbabiral po na mga nagpapahayag ng Word of God. Pero malinaw na malinaw kung kayo po ay nakikinig sa mga tunay na mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, sa mga tunay po na nagbibigay sa inyo ng salita ng kaligtasan, identified mo yung kamalian, yung error, yun pong kawalan po ng paghawak sa katwiran ng Diyos, sapagkat unang-una po mga kapatid, huwag pong magagalit ang mga kababaihan. Ang mga kababaihan po ay pwedeng gamitin sa church. Ang mga kababaihan po mahuhusay po na mga Bible studies teacher. Ang mga kababaihan po napakagaling na ministry head, pero hindi senior pastor. Alam niyo mga kapatid, makakita ka lang ng viral na ganyan, makikita niyo po kagad at pwede niyong sabihin sa kanila, hindi ninyo nauunawaan ang salita ng Diyos. Siyempre, ang dating po natin, mayabang, ang dating po natin, napaka-self-righteous po. Pero mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po ng liwanag.
Ang salita po ng Diyos ay nagtuturo, nagtatama ho ng mga maling aral. Kaya kitang-kita nyo kagad ho, mag-viral man po, may mga iba po no, na nagpapahayag ng Word of God, nalulungkot daw siya, mahina yung flow ng pananalapi po, yung ika po, yung love gift niya. Huwag kang mag-alala kapatid, ang Diyos ang nagbibigay po niyan. At huwag kayong palaging nakatutok po, kaya mga kapatid natin na nasa G12, alam ko magagalit kayo. Hindi puro pera, hindi ho puro kabig ng kabig kayo. Karaniwan no, ang pastor nagsasakripisyo, ang pastor nga ho, sabi po ni Pablo, kami mga hubad, wala kaming makain, kami inaalimura, hindi ho sobrang ang focus natin po puro ikapo. Kaya hindi masama ho yung pagbibigay po sa church, pero secondary, tertiary ho, ang pinakamahalaga sa church po, yung kaligtasan ng kaluluwa ninyo. Can we say amen? Hindi yung pera ninyo, hindi po kung ano ho yung pwedeng maibigay po ng church na ito. Ang pinakamahalaga po kung ano ang ating tatanggapin kay Jesus sa pamamagitan po ng libreng regalo. Kaya alam nyo mga kapatid, maraming mga church ngayon, nawiwindang po sila. Sira po yung kabataan nila. They are not properly taught and oriented with the teachings of God. Kaya alam nyo, mga ibang kabataan, nagkamali lang ho, wala nang inisip kundi magpatiwakal. May mga kakilala po tayo sa mga iba't ibang churches po, kabataan nagko-commit ng suicide. Bakit ho gumagawa ng pagpapatiwakal? Kasi akala niya, pag naging Kristiyano, dapat hindi na nagkakasala. Akala niya po, dapat wala nang pagkakamali. At ngayong umaga na ito, uunawain po natin mga kapatid, yung kahalagahan pong alam natin yung katangian ng tao at alam din natin yung katangian ng Diyos. Amen po ba? Kasi doon natin malalaman po ang kahulugan ng kaligtasan kung alam natin ang kalalagayan natin at alam natin kung ano pong kalalagayan ng Diyos nating Ama. Kaya mga kapatid, sa preaching po natin, pinamagatang natin, ang kahinaan ko ay ang kalakasan ni Jesus. Can we say amen? Tayo po lahat ay dumako sa panalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbibigay po ng karunungan. Gamitin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga talata na amin pong sasambitin sa Bible na makapagpalakas po, strengthen, encourage, and give comfort to the brethren. Panginoon, mahalaga na malaman namin ang amin pong kalagayan sa mundong ito at ang kalagayan mo po sa isang napakataas po, banal, napakabuti at malinis po na kaharian ninyo sa langit. Ama namin, kami po'y lumalapit na may pagpapakumbaba. Marami kaming mga nagawang pagkakamali. Patawarin niyo po kami at linisin niyo po ang aming mga puso. Nagkamali po laban sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga gawi po upang sa umagang ito, wala pong ibang maluwalhati kundi ang aming Ama, ang aming Panginoon Kristo, ang kanyang santo at banal na Espiritu. Salamat ng marami po, Panginoong Diyos. Kasihan nawa po kami ng banal na Espiritu. Kasama po ang proteksyon ng mga anghel po ninyo upang hindi agawin ng kalaban po ang lahat ng mga salita na ito na ipapahayag po at ang lahat ng pusong handang tumanggap nito magbubunga po 163 beses sa inyo pong banal na ubasan. Maraming salamat. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang tao ho, walang halaga sa Diyos. Ayan, para na diniretso ko na kayo kaagad, wala tayong halaga from the start, dahil sumalangsang tayo sa Kanya. Maaaring napakahalaga natin nung tayo po ay hindi pa nagkakasala. Pero yung mga ninuno natin, si Eva at Adan po, nung sila po ay sumalangsang sa utos ng Diyos, tayo ho ay nawalang bahala sa presensya niya. Kaya mga kapatid, ang kalagayan ng tao ho, walang kaligtasan yan. Wala po yang buhay na walang hanggan. Siya po'y mamamatay ng ikalawang beses. Ang una po, physical na kamatayan, sabi po ng Genesis 3:19, at gayon na lamang po, mula sa alabok, siya po'y babalik sa alabok, at mula sa lupa, siya po'y babalik doon po sa lupa. Kaya mga kapatid, mamamatay ka physically, nagkasala tayo Pero ang pinaka-worst po, gaya ng sinasabi po ng aklat po ng pahayag doon po sa 20, yung pagdating po ng ikalawang kamatayan. Tiyak na tiyak po yan. Lahat po tayo ibubulid po doon po sa apoy. No exemptions to the rule po. Maski pastor ka, maski pari ka, mabuti ka, o kaya'y masama ka, lahat ho talaga nakatakda po na itapon po sa naglalagablab na apoy ng Diyos.
gano'n naman po pala ang kalagayan natin. Ano ho ba yung kalagayan naman ng Diyos? Sinasabi ng banal na kasulatan po, ano ho, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig po ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano pong katangian ng Diyos? Sapagkat gayon na lamang ang Diyos po ay pag-ibig. Isang Diyos na makapangyarihan nagbibigay sa iyo ng pag-ibig ngayon. Tayo ho, masama, patuloy ho na sumalangsang, hindi karapat-dapat sa langit, walang pag-asa, yun ang kalagayan natin, ano ho. Kaya namamali po ng mga aral, yung mga tao na, di bali, pastor, makakagawa po ako ng mabuti para maligtas. No, you cannot earn your salvation, kapatid. At pag inisip mo na yan, na ikaw ay mabuti, Isaiah 54 po, 6, ang lahat ng aking mabubuting gawa ay pawang isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Can we say amen? Pastor, nagbigay po ako sa mga mahihirap. Wala pa rin ho yan, masama pa rin ho yun eh. Nagbigay po ako sa Panginoon po ng tithes and offering. Wala pa rin ho eh. Maruming basahan pa rin tayo eh. Pastor, hindi ako nakakalimot manalangin araw-araw. Wala pa rin ho eh. Isaiah 64 verse 6 says, lahat ng mabubuting gawa natin ay pawang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Isang talata sa Biblia yun. Huwag niyo pong aalisin sa puso ninyo po yun. So that we will develop humility, no, yung kababaan ng kalooban. Kaya nga mga kapatid, maraming mga kabataan ngayon, kahit Christian, nagpapatiwakal eh. Kasi yung pressure po, napakabigat sa kanila. Ano yung pressure po? Dapat hindi ako magkakamali, dapat hindi ako magkakasala, mataas ang tingin sa akin ng church. Ayan na nga ho yung mga pastora ho na nagko-condemn, yung mga pastora ho na talagang kukonsensyahin po. Unang-una, sorry po dun sa pastora na yon. Nasa error ka, kapatid, umalis ka sa pagiging senior pastor mo, maiimpyerno ka sa ginagawa mo. At ang lahat ng senior pastor na babae ho, kaya ako bold ngayon, nagsasalita po, kasi meron akong pinangahawakan na aral. Mga kapatid, hindi masama ho, baka mamalini nyo ha. Ang babae po, napakabuting Bible studies teacher. Ang mga kababaihan ho, napakabuti kahit head pa ng ministry, head ho yan. Ang babae po, napakahusay po niyan sa pagluluto, sa mga pag-a-arrange po ng gawain po sa loob ng church, pero hindi po senior pastor, kapatid. Pastor, may ebidensya ka ba? Siguro ho sa 12 disipulo ni Kristo, kung talagang ipe-permit niya, maglalagay po siya ng isang babae doon. Maglalagay po siya doon po sa 12 disciples po niya. Bakit to, pastor? Minsan ho, maraming nagagalit sa akin, sa Marbal nga lang ho, marami na hindi bumabati sa akin eh. Pero pag-ibig po kasi yon. Alam niyo po kasi, pag ikaw po yung senior pastor sa church at may asawa kang lalaki, ang asawa mong lalaki magpapasailalim sa'yo. Mali na kaagad po yung sinasabi nating hierarchy po of order in the Bible. Sinabi po ni Kristo, ang puno ng iglesia ay siya, ang puno ng tahanan ay ang lalaki, at ang babae po ay nagpapasailalim po sa kanyang asawang lalaki. Kaya mga kapatid, mga pastora po ng Marbal, mahal na mahal ko po kayo. Sinasabi ko po ito ng may pag-ibig po dahil ang Bible po ang nagsasaad po niyan. Pero po, pag ginamit ang mga kababaihan, mga ministry heads, walang problema ho. Head ng music ministry, head po ng ibang mga departamento po natin dito sa church po, magagaling sa awat habag ng ating Panginoon. Pero saan po natin nakikita yung kalalagayan natin ngayon? Maraming mga kabataan sa iba't ibang mga churches po nagko-commit ng suicide. Bakit sila nagsuicide? Kasi yung paniniwala nila, dapat born again ako, hindi na ako nagkakamali. Alam niyo po, may talata po sa Biblia, no? Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Ano ho? Na ang sabi ng Panginoon, kung saan ikaw ay mahina, doon naman ako nagiging malakas. Dahil yung kahinaan natin, yung mga pagkakamali natin, yung mga kasalanan natin, nagpapakita po na may isang Diyos po na mabuti, isang Diyos na mahabagin, isang Diyos po na handa kang patawarin sa iyong kasalanan. Sabi po ng 2 Korinto, dito po sa atin pong pinag-aaralan, dito po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. Napakaganda ng sabi ni Pablo. Ang sabi po ng 2 Korinto 12:9 hanggang 10. Ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ka ikaw ay mahina. Sabi ni Pablo, bakit kaya kung ano yung mga bagay na gustong-gusto kong gawin ay hindi ko magawa? Pero yung mga bagay naman po na ayaw kong gawin, sa kung nagagawa o nalalakaran. Di ba nararanasan niyo sa buhay niyo po yan? Na, Lord,
Ayoko na sana hong magchismis kasi masama po. Pero mamaya, daluyan na naman po tayo ng hindi magandang balita. Lord, sana po, hindi na po ako makatingin po ng may kahalayan. Pero bukas makalawa ho, tumitingin na naman po tayo. Nature ho kasi ng tao na siya po'y makasalanan. Mga kapatid, sabi ng Biblia, yung mga kahinaan po na yan, nagpapatunay po ng kalakasan ng Diyos. Mga kapatid, baka mamalit po tayo, no? Hindi ko pinopromote na magkasala po tayo. Talikuran natin ng kasalanan, itakwil natin ang masasamang gawain. Pero wag tayo hong masyado hong mabagabag na, Lord, Christian na po ako eh. Bakit kanina ho bigla akong nagalit? Tapos ang sasabihin nyo sa sarili, hindi ako karapat-dapat, ayoko nang tumugtog sa ministry, ayoko nang mag-preach. Sabi po ni Kristo rito sa pamagitan ni Pablo, ang kagandahang loob ko'y sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ka ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. There should be no struggle, kapatid. Weaknesses po ng tao, ang naturalesa po ng tao, tayo po ay mahina, tayo po ay likas na makasalanan. Alam niyo po sa doktrina ng pinag-aaralan natin, ang sabi po dyan, totally depraved po, total depravity po. Big sabihin, likas na masama ang tao. Walang magagawang mabuti ang tao apart from the Lord Jesus Christ. Pansinin ninyo Pastor, hindi pala ako pwedeng maligtas ng pagbibigay ko sa mahihirap. Definitely. Hindi pala ako pwedeng maligtas kasi ako po'y nagbibigay sa gawain ng church. Opo. Hindi pala ako maliligtas kasi po ako po'y napakabuti. Ako po ay walang pagkakamali. The mere fact na sinabi mong wala kang pagkakamali, ikaw po ay nagkakamali na agad, kapatid. You are in error. Kaya po sabi ng Bible, verse 10, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng aking kahinaan. Do not struggle na. O Lord, itong dila ko na ito po, hindi na magchichismis kahit kailan. Naku, maniwala po kayo kahit may Kristo kayo sa puso ninyo. Mamaya na naman meron na naman po kayong pagkwekwentuhan. Pero ang pagkakaiba po natin, yung conviction po na bago kayo matulog, Lord, may sinabihan po na naman ako na hindi magandang kwento kanina. Patawarin niyo po ako, Panginoon, dahil po ng aking kahinaan. Yun po ang ating pagkakaiba. Huwag ho kayo magpumilit na, Lord, ang mata na ito hindi na po titingin po sa mga bagay na may kahalayan. Halos lahat ng napapanood natin may kahalayan, kapatid. Halos lahat ho na nakikita natin may mga hindi magaganda po, hindi ho ba? Na hindi talaga maiiwasan ng mata na ito habang naririto tayo sa mundo na ito. Kaya huwag kayo mag-i-struggle na dapat 100% ang mata ko hindi na magkakamali. Kapatid, the mere fact na ikaw ay tao, bukas makalawa may pagkakamali ka na naman. Bukas makalawa makakapag-chismis ka na naman. Bukas makalawa magagalit ka na naman. Bakit ipinapakita ho ng Diyos? Sa pamamagitan ng kahinaan mo, nahahayag ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Can we say amen? Hallelujah. Kaya nga ho, kapatid, dati struggle ko yan, hindi ko makuha yung susi dyan. Tagal na po akong pastor, pero every time nagkakasala po ako, ayoko nang tumayo rito. Nagsalita na po ako dati kay Pastor Noli, Pastor, ayoko nang humarap. Bakit? Kasi makasalanan po ako Nung kinausap ako nung atin pong senior pastor dati, ikaw lang ba ang nagkakasala? Bakit hindi mo rin tignan ako? Ako ba'y makasalanan din? Ba't tayo tumatayo dito sa harapan? Kasi alam mo, yung kahinaan natin, yan na nagiging kalakasan ng Diyos. Can we say amen? Kaya tayo nakakatayo rito sa biyaya ng Diyos. Ang sabi nga ho sa English, my grace is sufficient for all of you. Ang sabi nga ho rito, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Can we say amen? Kaya mga kapatid, lalo na po sa mga kabataan, na pastor, nape-pressure po ako. Kaya sana po, itouch ng pastor, ng Panginoon po, yung pastora na yan na nangungonsensya ng kanyang mga kabataan, inire-rebuke kita in Jesus Christ's name. Hindi ka tunay na lingkod ng Diyos. Talagang umalis ka dyan, ipagkatiwala mo sa talagang tunay na lingkod ng Diyos ang church mo. Kaya marami po magagalit sa church natin, lalo na po sa lingkod ninyo. Kasi sinasabi natin yung error, kapatid. Mahal natin, kaya sinasabi. Kasi mga kapatid, pag hindi po natin lalakaran ito, mapapahamak yung mga makikinig. Ang pastor hindi dapat interesado dun sa pera. Ano pong sabi ng unang Korinto, doon po sa unang Pedro po, sa 5, 1 hanggang 3, ang lingkod ng Diyos, ay hindi dapat naglilingkod dahil sa salapi o sa pera.
nako mga G12, huwag kayong magagalit sa akin. Puro na lang ba yung koleksyon ng atin pong iisipin? Puro na lang ho ba yung pera ang atin pong sasambitin sa harapin ng pulpito po? Yan na lang ho ba iikot? Asan yung aral sa kaligtasan? Asan yung aral sa pagsisisi sa kasalanan? Asan yung aral po na tatalikuran natin ang lahat po ng mga pagsalangsang sa Diyos? Nasaan po yon? Pera na lang ho ba? Kaya marami ho ngayon nakikinig, mapapahamak. Ako pinagpapasalamat sa Diyos, glory to God, ano ho? Kahit wala kaming matanggap dito, kaya ho'y walang parangal. Alam niyo po, ang Diyos ang nagpaparangal. Nako? Ang inaasam-asam ko, dumating po yung time, nakaharap ako mismo kay Kristo, na yun po, sana mangyari po, loobin nawa po niya. At marinig ko mismo po, doon po sa salita ni Jesus, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa aking kaharian. Doon na bago yung pananaw ko. Di pala ho mahalaga yung mga pastor's recognition ng ganyan. Hindi naman po pala mahalaga po na kilalanin ka ng tao. Ang Diyos ang nagbibigay ng parangal. Mag-stick lang ho tayo dun sa kanyang aral mga kapatid. Safe na po ang church na ito. Tignan nga ho natin mga kapatid kung ano po ang likas na kalalagayan ng tao. Una sa lahat, ito po. Alam niyo po, ang tao, tayo ho, magkakasala at magkakasala sa buhay na ito. Amen po ba? Yan. Yan po ang nature ng tao. Magkakamali tayo, magkakasala tayo. Ano po ang Bible verse na support niyan, Pastor? Sabi po ng awit 51:5, in the book of Psalms, chapter 51, verse 5, ako'y masama ako'y masama na buhat ng isilang, sabi po rito, no? Makasalanan ng ako ay iluwal. Makakagawa ka ba ng mabuti from the very moment na ipinanganak ka? Ang sabi ng Biblia ho, ikaw ay masama, makasalanan ako ng ako'y iluwal. O paano ho natin masasabi po na, Pastor, pwede akong maligtas po kasi nagbigay ako sa mahirap. Ako po'y nagbigay po sa mga dukha. Ako po, Pastor, nagbigay po ng buong panahon ko sa church. Ano po ulit ang sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6? Lahat ng ating mabubuting gawa ay pawang basahan lamang sa harapan ng Diyos. Can we say amen? Alam niyo po, natutunan ko, pag kiniklaim natin ho ito na hindi pala tayo perfect, na talagang nakasalalay lang kay Jesus yung kaligtasan natin, walang ka-pressure ang buhay, kapatid, hindi ho ba? Kasi hindi ka po masyadong mape-pressure na kailangan nakatingin ang mga church members, ganito ang aking gagawin. Kaya yung sinasabi ko minsan, wag natin masyado durugin yung kalooban po. Kahinaan ng isang kapatid, nakita ho natin, nakapila po, no? At naninigarilyo. Tapos tayo naman with a condemning spirit, naku po, masama yan. Katulad ng isang artista po na umattend po ng Halloween. Yung Halloween po nila, hindi naman nakakatakot. Costume Halloween po ang tawag doon. Ang daming mga tao na self-righteous, Ganyan ba ang born again? Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang taong lingkod ng Diyos? Totoo ho, ganun ho, kasi tayo ho'y makasalanan. At maski ho yung nagsasabi noon, tsak ako 100%, ako'y masama na buhat ng isinilang, pati yung nagsasabi po na yon, masama ho yun, kapatid, at makasalanan ng ako'y iluwal. Ano pong sabi po ng Romans chapter 3 verse 10? Napakaganda, no ho? Ang sabi po ng Roma 3:10, gaya ng nasusulat, wala ni isang mabuti na gumagawa ng katwiran. Lahat masama, wala ni isang mabuti. Kayo ho ba, Pastor, mabuti? Never. Likas ho sa nature ko ang masama. Bakit ka nagpipreach? Kasi yun pong grasya ng Lord, yung pong habag niya sa akin, tama pong pinangahawakan ko ngayon. Your grace is sufficient unto me. Yan pong kiniklaim ko na Bible verse. Kaya ho lahat ng tao, sabi rin po ng Mangangaral 7:20, ano pong sabi? Ang lahat ng taong nabuhay sa daigdig na ito ay pawang masama, wala ni isang gumagawa ng mabuti. Magsimula nung ipinanganak ka pala, masama ka na yung buhay po natin, nung tayo isinilang rito, makasalanan nung ikaw ay niluwal. Ayan tandaan niyo po, awit 51:5. Yun pong Roma 3:10. Nakasulat, yun po nakalagay doon, at nasusulat, wala ni isang tao man ang mabuti at gumagawa ng katwiran. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala
at hindi kailanpaman makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At mangangaral 7:10 at 7:20, ano po ang sabi ng 7:20 po ng aklat po ng Ecclesiastes, sapagkat lahat ng taong nabuhay sa mundo ay masama at wala ni isang gumagawa ng kabutihan. Kaya tama ho yung sinabi ni Pablo kanina eh. Sa pamamagitan ng aking kahinaan, nadarama ko ngayon yung kalakasan ni Jesus. Amen po ba yun? Ibigay niyo po sa Kanya, Lord, kahinaan ko po talagang mamintas ng tao eh. Naku kapatid, ako nagpapatotoo, no? Tayo po yung mga born again na. 10 years, 20 years, yung ibang ako sa inyo, 30 years, ano? Pero kahit anong gawin mong pagbabago sa dila na ito, pintasero talaga dila natin. Ang ating tenga ho, nakikinig sa chismis. Tayo ho nagagalit, nakapagmumura ng biglaan. Pero what sets us apart, may panahon matutulog ka mamayang gabi, babagabagin ka ng lahat ng mga nagawa mong kasalanan at ihihingi mo ng tawad sa Diyos ngayon. Can we say amen? Yung mga taong hindi nananampalataya sa Diyos, matutulog lang ng mahimbing yan. Hindi nila alam yung kanilang kalagayan, that they are separated from God. Pero tayo ho, meron tayong pinanghahawakang pangako at yun po yung biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos na everyday kang nagkakamali, patuloy po ang pagpapatawad ng ating Amang nasa langit. Can we say amen? Hallelujah. Pwede ho ba palakpakan natin ang grasya ng Diyos? Thank you, Lord. Praise God. Kaya ayoko po yung holier than thou, na, kami hindi na kami naninigarilyo. You look at the other areas po kung saan ka mahina. Hindi ka man naninigarilyo, pintasero ka naman. Pareho lang ho ng level yun. Kami, hindi kami katulad nito, pastor, perfect attendance kami. Ito, bungi-bungi attendance sa church. Perfect nga attendance nyo po. Hindi ka naman marunong magsisi sa Diyos. Yung isa nga ho, bungi-bungi yung attendance, pero pag uwi sa bahay, talaga nababagabag yung puso niya, humingi siya ng tawad. Sino ang mas tama ang puso? Kaya ang attitude po ng isang mananampalataya is corrective. Alam nyo, misunderstood lang kayo, no? Katulad ng sinasabi ko, nire-review kita, pastora, pero deep inside, mahal na mahal ko po yung mga nagkakamali na yon. Bakit natin sila nire-review? Kasi kapatid, hindi biro ang impyerno. At parang hindi ko matanggap po, nasasalangsang ang aral ng Diyos. Puro pera na lang ba usapan? Puro na lang ba yung pag-unlad? Puro na lang ba yung kagalingan? Hindi ba natin pwedeng tignan na si Kristo nagsakripisyo ng kanyang buhay? Na tayo dapat tumalikod sa mga kasalanan? Na tayo mga kapatid kinakailangan lumakad sa kalooban ng Diyos? Kahit na tayo'y mahihina na mga nilalang, sapagkat sa pamagitan ng kahinaan natin, ay nahahayag po ang kalakasan ng Diyos. Hallelujah. Kaya ako, inuunahan ko ng Diyos Lord, ito na naman po yung chismosong ako ho. Naku, may sasabihin na naman ako, Lord, linisin mo na kagad yung dila ko. Alam niyo, yun ang prayer ni Isaias Sabi ni Isaias, Panginoon, paano niyo gagawing lingkod ang katulad ko na ang aking labi at ang aking pagsasalita ay ubod ng dumi sa lahat ng iyong nilalang. Ay nga, kaya ho nagustuhan ng Diyos si Isaias Alam niya yung kanyang kalalagayan. Kaya kung alam niyo po na magkakasala tayo kada segundo, kada oras, kada minuto, kada araw, kada linggo, kada buwan, ano madidevelop po sa atin? Aasa ka lang ngayon kay Kristo. Hindi sa anuman pong tradisyon ng tao, hindi po sa pagiging miyembro ng church, hindi sa mabubuting gawa, hindi po sa mga sakramento, ang kaligtasan mo ngayon ay nakaangkla sa ginawa ni Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya napakaganda ho ng buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po yung sinasabi ko po sa inyong katabi ni Jesus na magnanakaw, Walang ginawang mabuti yun Walang ginawang mabuti yun. Si Pablo nagpakahirap, nag-preach sa iba't ibang iglesia. Pagkatapos si Pablo, muntik nang matuklaw ng ahas, lumubog yung barkong sinasakyan, nakulong, pinagpapapalo, namatay. Pinagpapahayag po salita ng Diyos. Yun pong walang ginawa ho na yun, nakapako sa krus, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin niyo po ako, pagpunta niyo po sa paraiso. Ngayon din kakasamahin kita. Si Pablo at saka yung magnanakaw magkasama sa langit. Can we say amen? My grace is sufficient for all of you. Purihin po Panginoong Diyos. Kaya let us not struggle, na, Pastor, bakit ako nagkakamali? Tao tayo, kapatid. Huwag niyong kakalimutan, mangangaral 7:20, yung aklat po ng Roma 3:10,
Yun pong Isaiah 64:6. Huwag niyong kakalimutan po yung pong aklat ng Roma 3:23. Lahat ng gagawin natin ho, papalpak eh. Kaya kailangan ang pananampalataya natin kay Kristo, perpekto, walang dungis, tunay na lingkod ng Diyos. Ikalawang kalagayan ng tao, ang isang Kristiyano ho, magbabalik at magbabalik loob yan kay Kristo. Tignan ninyo, no? Sino ho rito nakaranas na ho na mag-backslide? Magsabi po ng amen. Lahat tayo. Huwag natin sasabihin na, matatag ako, pastor, hindi ako nawawala sa gawain. Lahat tayo nagbabackslide eh. May panahon, mahinang-mahina tayo, ayaw nating mag-pray. May pagkakataon po, ayaw nating umattend ng church. Bakit? Parang naisip natin, di tayo binibigyan ng halaga, importansya. Minsan ho, pupunta na lang kayo sa church, nag-aaway pa kayong mag-asawa, no ho? Bahagi po ng kahinaan ng tao. Pero gaya ng sinasabi ko, matutulog na lang kayo, mananalangin na lang kayo, mararanasan nyo po yung pong sinasabi sa aklat ng Joel, dito po sa 2:13. Sabi po ng aklat ng Joel 2:13, magsisi kayo ng tao sa inyong puso at hindi pakitang tao lamang. Yun po bang pagsisisi ng dalisay? Na Panginoong Diyos, ako po'y hindi lang po tao na magagalitin. Talaga pong mamamatay tao po ako, sang-ayon sa standard ng Biblia. Sino mang nagagalit sa kanyang kapwa-tao, mamamatay tao. Lord, ako po'y nakikiapid. Nakikiapid. Napaka-faithful ni pastor sa asawa niya eh. Pero dumadating yung time, sumasagi yung mata ko po sa mga hindi magagandang mga panoorin o kaya po'y sumasagi po sa mga social media. Lalo na po, igagard ninyo mga kabataan, ano ho. Ang mga social media po, ang dami po pagpapakita po ng mga kung ano-anong bahagi ng katawan ng babae para magkaroon po ng likes. At dyan po kumikilos ang dyablo para tayo magkamali po at magkasala. Tao tayo, talaga mahuhulog tayo sa mga ganong kasalanan. Pero ang sabi ng Biblia po, magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Bakit ho? Ang katangian po ng Diyos, siya po'y mahabagin at siya po'y mapagmahal. Subukan niyo po mamayang gabi. Panginoon, gaya po nung narinig ko, pag magbabalik loob po ako, pwede pong magbukas kayo ng inyo pong kalooban muli po para patawarin po ako. Sabi po ng aklat ng Mateo 7:7, mga kapatid, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. Meron ho ba namang kumakatok na kay Jesus, Lord, patawarin niyo po ako eh. Pinagdabugan kayo, sinarahan kayo ng pintuan. Maaring pwede na ninyong burahin po yung Mateo 7:7. Pero kung nakalagay po yan in Matthew chapter 7 verse 7, ask and you shall receive. Ano po yung i-ask, Lord? Mingi po ako ng kapatawaran. Tatanggap ka ng kapatawaran o hindi? Ask and you shall receive. Seek, hanapin mo siya hanggat maaga pa po. Lord, ano yung mga gusto mo? Ano po yung nais mo sa buhay ko? Sinasaliksi kita. Seek and you shall find. Gusto niyo pong kumatok sa puso ni Jesus para siya po, mga kapatid, ay pagbuksan tayo. Knock and the door shall be open. Kaya ang sabi ng Panginoon, siya ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang kanyang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. Nagsisisi na, lalatiguhin mo pa. Meron po kayo rito na pamangkin o anak, nabasag yung base. O kayo mismo nung bata, nabasag ninyo yung base. Pero yung isang bata po na talagang humihingi ng tawad sa inyo, lumuhod pa na talagang lumuluha, lalatiguhin nyo pa ho ba? Papaluin nyo pa ho ba ng 2x2? O kaya ho, mga kapatid, sisinturinin ninyo ng bakal? O kaya yung pamalong hanger? Mga kapatid, hindi ganun ang Diyos eh. Sabi ng Panginoon, hindi madaling magalit ang Diyos at wagas ang kanyang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa, lalong-lalo na sa nagsisisi. Kanina naging chismosa tayo, nakapagmura tayo, nakatingin tayo ng may kahalayan, nakapagsinungaling tayo, nagmayabang tayo. Darating yung gabi, Lord, lahat ng ito po nakasulat sa puso ko. Kanina ho, Panginoon, meron po akong tinarayan. Mingi po ako ng kapatawaran, pasensya po, Lord. Dala ho ng kahinaan ko. And sabi ng Panginoong Diyos knock and the door shall be open.
Seek and you shall find. Ask and you shall receive, kapatid. Tapos pagdadabugan ka ng Diyos. Lahat tayo ho nagkakamali araw-araw. Pero lahat din tayo araw-araw nagbabalik loob bilang Kristiyano sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Hallelujah. Kaya ang good news po, naku, malinis na naman tayo pagkatapos po nating humingi ng kapatawaran. Pero natitiyak ko, kapatid, after lang ng mga ilang minuto, makakamali ka po ulit. Can we say amen? Kaya ang magandang balita, hindi nawawala ang kaligtasan natin kasi si Kristo po naglilinis ng puso natin. Ikatlong kalagayan ng tao, sabi po rito, mapapatawad ng Diyos ang isang Kristiyano. Pwede ho ba nating sabihin amen? Hallelujah. Pero hindi lisensya ho ito para patuloy na magkasala. Pero kapatid, ano man po yung ating kabagsakan, napapatawad ng Diyos dahil anak niya tayo eh. Sabi ng John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ngayon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, anak ka ng Diyos. Ako kiniklaim ko yan palagi, Lord, hindi po ko illegitimate, ano? Ako po tunay na anak ng Diyos. Sabihin nyo nga ho, tunay na anak ng Diyos. Ang ganda ng pabor ng tunay. Ang sabi po ng Gawa 2:38, kapatid, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Napakaganda ho, no? Ang daming pinakita sa Bible, may prodigal son. Nilustay na yung pera ng tatay. Sumama na po sa mga babaeng mababa ang lipad. Nagmalaki po, nagyabang sa kanyang ama. Pero bandang huli, nung siya po naninikluhod po, binaba yung kanyang kalooban, nagsisisi, pinatawad ba ng tatay? Ganun ho ang kalagayan ng Diyos. Ang gagawin lang ho natin, kapatid, pagsisihan natin at talikuran natin ang ating mga kasalanan at tayo magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo po ay patawarin ng Diyos. Alam niyo po yung pagpapatawad ng Diyos, naalala ko yung kinakanta natin eh. Pagka ho kumakanta tayo, ano ho, nakalagay po yung mga lyrics niyan sa Bible. Naalala niyo po, no? For as high as the heavens is above the earth, so great is the Father's love to those who fear Him. Psalms 103 verse 11 to 12. As far as the east is from the west, so far has the Lord has given and forgiven us from all our iniquities. Kanta yun, di ba? Kinakanta natin yun, hindi ho ba? Ang kasalanan pala natin, kung ano man po yung taas ng langit at sa lupa, hindi natin maarok yung pag-ibig ng Diyos. Kahit sa silangan pa ho o sa kanluran, kapatid, patuloy ho ang pagdaloy ng pagpapatawad ng Diyos. As far as the east is from the west, so far has He forgiven us from all our transgression. Psalms 103 verse 11 to 12. Kaya mga nagsasabi, mga kapatid, lalong-lalo na yung mga nagpapatiwakal, pag-isipan yung mabuti. Kaya kang patawarin ng Diyos. Hindi ho maruming-marumi na ako, pastor eh. Walang kasalanan, hindi kayang patawarin yung Diyos. Ikaw lang yung naglalagay sa puso mo niyan. At hindi tayo nagpe-pressure dito, kapatid. May mga weaknesses tayo. Hindi tayo nagsasabi, pagka nasa Peace of Harvest ka, banal ka na. Hindi ho. Ang tunay na kahulugan ng kabanalan, yung marunong hong umamin ng kanyang kasalanan at magsisi sa Diyos. Pastor, nakita ko yung kapatid ho natin kanina, naninigarilyo. Ligtas pa rin yun, kapatid. Dumako lang siya sa pagkakataon ng buhay niya nang hihina siya. Nakita ko ho, pastor may kabit nga ho siya Alam niya ba, kapatid, yung isang Kristiyanong nangangabit, hindi yan makakatulog, hindi patutulugin ng Diyos yan, hanggat hindi niya tinatalikuran ang kanyang kasalanan. Kaya struggle po yung Kristiyanong kumakabit ka pa, kapatid. Bakit hindi ka patutulugin ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa puso mo. Pero ligtas ka, kapatid. Bakit hanggat mamatay ka, sabi po dito, mapapatawad ng Diyos ang isang Kristiyano yung pong tumanggap sa Kanya. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ninyo mga kasalanan. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito inyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos.
bayang ito, O Diyos, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan, ulan, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Amen. At ngayon naman po, dadako po tayo sa announcement po muna. Ayan, purihin ang Panginoon. Paalala po, inimbitahan po ang bawat isa para po sa ating Bible study every Wednesday ng gabi po iyan at 7 p.m. po. At ang nangunguna po sa atin sa pagtuturo ay walang iba po ang ating mahal na pastor, si Pastor Archie. Muli po, paalala po, ang ating Bible study, it is online. 7 o'clock po yan ng gabi, every Wednesday sa ating Facebook page. At ang ating prayer meeting naman po ay ginaganap po everyday po iyan. 5 a.m. to 6 a.m. yung ating dawn prayer. At ang ating night of prayer naman po every Friday, Saturday, and Monday from 8 o'clock in the evening hanggang 9 p.m. po. Muli po, paalala po prayer meeting po, inibitahan po ang bawat isa. Through Facebook Messenger din po ito. Dawn prayer po every day, 5 a.m. po tayo nag-start. At ang ating night of prayer naman po every Friday ng gabi, Sabado at Lunes, alas 8 po ng gabi. At announcement po sa mga kababaihan, ang inyong pinakihintay na Women's Fellowship, November 12 po yan, 12 noon after the service po. Dito po yan gaganapin sa ating worship hall. Kaya ang lahat ng mga kababaihan ay iniimbitahan na dumalo para po mas lalo po tayong lumago sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon at siyempre sa inyong mga kapwa kababaihan. Amen. Meron pa ba? At ang men's fellowship, siyempre hindi magpapahuli. Sa ano rin po iyan? November 12. So lahat po ng mga kalalakihan. Ayan, paanyaya po iyan ng ating ministry head na si Brother Bong na dumalo po ang bawat isa. 12 noon din po iyan after po ng ating Sunday service. So doon naman ho tayo sa conference room para po hindi tayo makaabala sa mga kababaihan. Amen po ba? So magkita-kita po tayo sa next Sunday. And paalala po, hindi rin nagpatalo po ang siyempre ang mga kabataan Okay, sa November 19 naman sila. So, hindi po sa susunod pa. 12 noon po iyan, after the service din po, sa conference room. Pero kung masikip na kayo doon, dito na kayo sa worship hall. Ang mga kabataan na kayo ay inimbitahan, mark the date, November 19, ang inyong fellowship. Tapos po, yung may birthday, ayan, ito po yung mga may birthday po ngayong, simula po Lunes hanggang sa susunod na linggo. November 6 po, si Brother Boy de los Reyes. Ayan, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Brother Boy. At sa November 8 naman po, si Sister Pabi Talag. Purihin ang Panginoon. Siguro pag nakita natin in person si Pabi, baka mas malaki pa sa amin ni Pastor to, no? At November 11 naman po, dalawa po ang magdidiriwang ng kanilang kaarawan. Si Brother Raymond Bautista, purihin ang Panginoon sa buhay mo. At isa sa mga aktibong miyembro ng kabataan, si Sister Crisel Inatan. Ayan, happy birthday, Sister. So purihin ang Panginoon sa buhay po na ating mga kapatiran. Sige po, ipag-pray po natin sila at pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay po nila. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay po ng aming mga kapatiran
na magdiriwang po ng kanilang kaarawan, si Brother Boy de los Reyes, si Cesar Pabitalag, si Brother Raymond Bautista, at si Cesar Crisel Inantan. Maraming salamat po sa mga taon na nagdaan sa kanilang buhay na patunay, Lord, na kayo po ang siyang nagbibigay kalakasan at pagbibigay sa kanila ng maayos sa pangatawan at kalusugan. Panalangin po namin, Panginoon, sa marami pang taon na isa-celebrate nila ang kanilang birthday, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy, Lord, na kasiyahan niyo po sila at patuloy na gamitin niyo po sila, Panginoon, na daluyan ng pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng abilidad at kakayahan upang magampanan po nila ang kanilang tungkulin bilang mga anak at lingkod mo. I-bless niyo po sila, Panginoon, sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy na bigyan na maayos na pangangatawan at kalusugan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday po sa inyo. Pa-message na lang po kung saan po tayo. Amen. So muli paalala po, may mga announcement po tayo para hindi ho natin makakaligtaan. This coming November 12, ang ating presider po ay si Brother Greg Melendez. At ang ating flower bringer naman po ay ang Bautista family. Muli, paalala po, ang ating presider po sa susunod na gawain, this coming Sunday, si Brother Greg Melendez po. At ang ating flower bringer naman po ay ang Bautista family. Yan, purihin po ang Panginoon. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Meron po tayong elders meeting at saka ministry head meeting po para sa ating mga plano ngayong November at sa darating po na December po. Tumayo po tayong lahat, pasalamatan natin ang Panginoon sa pamagitan po ng prayer. Ama naming makapangyarihan, patuloy po na nagsusumamo kami, Panginoong Ama. Patuloy na tinatanggap namin ang mga aral na narinig namin. Lalabas kami po ng hindi perpekto, magkakamali, madadapa, matatalisod. Patuloy po magkakamali, Panginoong Ama. But your words, Panginoon, still we are holding on that, Panginoon, sa mga puso namin. Your grace is sufficient for all of us. Salamat sa habag, salamat sa awa, Panginoon. Salamat sa pagre-restore niyo po kami. Ilang pong beses kaming nadadapa, natatalisod, nadudulas. Patuloy na nire-restore mo po kami upang manumbalik kami sa inyo pong banal na presensya. At sa lahat ng mga kapatiran po na may mga struggles ngayon, Panginoong Ama, binigay niyo po ang kalakasan sa kanila na lahat kami ay hindi perpekto, lahat kami nagkakamali, lahat kami, Panginoong Diyos, ay maruming basahan sa iyong harapan, ngunit sa pamagitan ng pag-ibig mo, nilinis mo po kami at ginawa niyo po kaming tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Doon po namin na-appreciate, Panginoon, ang habag, ang grasya, ang inyo pong kagandahan ng kalooban. Kaya, Panginoon, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, kaya hindi naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng amin pong karunungan nagmumula sa Santo at Banal na Espiritu, kung ano po ang mga binitawang salita ni Moses, binibitawan ko po sa lahat ng inyong mga anak. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At sang-ayon po sa awit 23:6, Panginoon, binibitawan ko po ang mga pangako na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell into the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen and amen. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos at magbigay ng papuri sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa oras na nagdaan na kami inyong sinamahan. Patuloy kaming magbibigay ng papuri para salamat sa iyo, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang hinahanap-hanap. Ako ay uhaw, Ikaw ang hinahangad. O Diyos, O Diyos, Ikaw ang hinahanap-hanap. Ako ay uhaw, Ikaw ang hinahangad.
Hayaan ang ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Umaapaw, tuwa, galak sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais na uhaw ng puso ko. Hayaan ang ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Umaapaw, tuwa, galak sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais na uhaw ng puso ko. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-iwalay, magkamayan at magbatian po tayo. Purihin ang Panginoon. O Diyos, Ikaw ang hinahanap-hanap. Ako ay uhaw. Ikaw ang hinahangat. O Diyos, Ikaw ang hinahanap-hanap. Ako ay uhaw. Ikaw ang hinahangat. Hayaan ang ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Umaapaw, galak sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais na uhaw na puso ko. Hayaan ang ilog mo'y dumaloy sa buhay ko. Umaapaw, tuwa, galak sa piling mo. Patuloy na ako'y magpupuri sa'yo. Ikaw ang nais na uhaw na puso ko. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa mga kapatiran natin online. God bless you all. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. Amen.